Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, yung pag-uusapan natin, si Arlene Brosas po ng Gabriela, so parte po ito ng Makabayan Black, na sinasabi nga nila na ito may kaugnayan, supporter ng mga NPA. So, paano naman nila nasabi yun? So, yung isa doon kasi convicted na ng child abuse dahil napatunayan na kumukuha to ng mga kabataan at dinadala sa bundok para maging NPA. So, guilty po yun. Kasi sabi nga doon ni Kademe ng NYC, na saan ka nakakitang kongresista na dis oras ng gabi nasa bundok, may mga kasamang kabataan kung saan may sighting ng NPA. So ang palusot doon ni Castro, ni Franz Castro, uh, nire-rescue lang daw nila yung mga kabataan na yon dahil daw sa gulo raw doon sa lugar nila. Pero kung iisipin nyo, kung nire-rescue nyo yung mga kabataan na yon, ano ba ang protocol para makapag-rescue ka? Di ba dapat nakikipag-coordinate ka sa PNP sa kanilang women's and desk, di ba? Sa women's and child desk nila. So, hindi nila ginawa. So, hindi man lang sila humingi rin ng tulong sa barangay na nakakasakop dun sa lugar kasi meron ding parang ah, division or sabihin natin sa barangay, di ba may mga ganun din, parang women's and child protection na section, parang ganun. So, hindi man lang din sila nakipag-coordinate. So, lumalabas dito, nag-ano sila, nag, ah, nagbida-bida. Kasi alam niyo naman may proseso eh. Mambabatas nga siya eh. Dapat alam niya yung proseso. So, hindi nakipag-coordinate sa PNP, hindi nakipag-coordinate sa barangay. So, nagbida-bida, sinasabi nila mag-rescue raw ng mga kabataan. Ang ending pala eh, dadalhin sa bundok para gawin daw NPA. So, meron ding nagsasabi itong si Kabataan Party List, si Raul Manuel, nag-recruit nga din daw ng mga estudyante, especially sa mga state U, para gawing NPA, di ba? So, bini-brainwash daw yung mga kabataan para mapaanib nila sa NPA at maging NPA warrior. So, hindi niya itinanggi, pero ang sabi niya, hindi naman daw siya nag-recruit. Kumbaga yung mga kabataan daw na sumasaling maging NPA, is choices daw nila yun. Choices daw nila maging NPA kasi kumbaga nakita nila, namulat na sila sa kanilang nakikita sa gobyerno natin. Pero kung iisipin ninyo, may punto. Kung nasa legal na edad na itong mga kabataan natin. Considering ito mga estudyante, so ibig sabihin, hindi pa to mga hindi pa to mga minor pa to. So, pag sinabi mong minor, dapat nasa custody or ang nagdi-decide pa is yung magulang. Pero sabi ni Raul Manuel, choices daw yun ng mga estudyante, ng mga kabataang umanib, so wala siyang magagawa. Ito naman si Arlene Brosas ng Gabriela, naalala nyo nang hingi ng tulong yung mga magulang ng mga kabataan. Especially, kasi ang pinaglalaban ng Gabriela Party List is yung karapatan daw ng mga kababaihan. So itong mga kababayan natin, mga magulang, mga nanay, lumapit sa kanila at humihingi ng tulong na yung mga anak nila maibalik sa kanila. Ito yung mga anak nila, ano na to hawak na ng nitong Makabayan Black. Alam nila kung nasaan. Pero wala silang naibigay na tulong sa mga magulang ng mga kabataang umanib na sa NPA dahil nga na-brainwash na. So, masasabi nila, sinasabi rin nila na itong mga to, never nilang kinondem yung ginagawang mali ng mga NPA. At every time may mangyayaring sabihin natin dihado yung mga NPA, nandiyan kagad sila para protektahan, especially 'di ba yung mga aktivistang may konektado rin sa NPA kapag may nangyayaring di maganda,
nandiyan na kaagad sila. Tinutulungan na nila kaagad para ayusin na yung gusot. Andiyan din yung CHR na parang kabady-body nila di ba? Parang every time na lang na halimbawa nagkaroon ng paluan dahil nga nanggugulo yung mga NPA na aktivista, pagkapaluan may nasaktan, antimano may kaso kagad yung mga pulis. So dito makikita natin na talagang yung leaning nitong mga to is nandun sa NPA. So ngayon, dahil dito sa privilege speech ni Arlene Rosas, dito natin mas mararamdaman na mukhang malaki talaga yung katotohanan na itong mga to may kaugnayan sa NPA. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, ituloy natin yung kwentuhan natin dahil itong si Arlene Rosas, may panukala na tanggalan na po ng budget or tanggalin na yung NTF-ELCAC dahil sa isa ito sa mga lumalaban sa NPA, di ba? Kaya nga, tinayo to ni panahon ni Pangulo Duterte, tinayo to. So, 6 na taon to nakipaglaban at masasabi natin na talagang humina na yung pwersa ng NPA. So, dahil doon, itinuloy ni VP Sara. Na ngayon, hindi na siya chairman ng NTF-ELCAC dahil nga nag-resign na siya bilang part ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ito na yung chance ngayon ng nito ng Makabayan Black na buwagin na yung NTF-ELCAC kasi wala na si VP Sara. So, pwedeng ito rin yung isa sa mga kapalit siguro or siguro baka may kasunduan na kapag itong Makabayan Black magtagumpay sa plano nilang tanggalan ng budget o masiraan itong si VP Sara, i-dissolve na tong departamentong ito. So ito, panoorin po natin itong motion ni Arlene Rosas tungkol dito sa NTF-ELCAC. Mr. Speaker, kasi itong LCAC budget, ilalagay ko ito dito sa usapin na nilalagyan natin ng pera, no? Or meron na namang proposal for another budget for the NTF-ELCAC, which is ngayong 2025, mula 2.1 billion, tumaas ng 371% ang pondo para sa NTF-ELCAC, papuntang 7.8 billion. Kaya I am questioning this, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Halimbawa, sa legal offensive, the PNP investigation and detective units and legal service in coordination with the NBI shall vigorously advance its efforts in case build-up, filing of cases against insurgents found violating the law, and ensure a well-coordinated, integrated investigation, prosecution, and monitoring of all crimes committed by any member of the CTG. Ayan, no? Especially their leaders and cadres, in order to paralyze their command and control, deny them financial resources. The PNP Anti-Cybercrime Group, the CIDG, AFP Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division shall monitor and trace their financial support in close coordination with the AMLAC. So, mga ganitong cases, case build-up, etc., sa mga aktivista, ito po yung ginagamit eh. Actually, ito po yung malinaw, no, na klase, no, ng paliwanag na sa tingin namin hindi dapat ganito, no, yung programa. At hindi katanggap-tanggap itong mga... So yun, kini-question niya yung paglaki daw ng budget ng NTF-ELCAC na from 3 point something billion bilang umabot daw ng 7 billion. So, pinaliwanag niya rito na napupunta lang naman daw yung budget ng NTF-ELCAC sa case build-up, sa pagmamadtiyag, sa kung ano nung mga panggigipit daw sa mga aktivista. So, dito makikita nyo na ayaw nila na kapag yung mga aktivista na sabihin natin may involvement, malamang sa malamang meron kasi hindi naman sila iimbestigahan kung hindi sila related dito sa NPA. Kasi tandaan nyo, ang NPA dineclare na ng Pilipinas at ng Amerika bilang terrorist group. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap yun na ang NPA is part na ng terrorist group. So, dito tinututulan niya yung paglaki ng budget ng NTF-ELCAC dahil nagagamit lang daw yun sa pagmamanman,
pag-iimbestiga, case build up, saka yung sa pagsasampa raw ng kaso sa mga aktivistang may kaugnayan sa NPA. So ayaw ni Representative Arlene Rosas kasi nadidihado yung mga kasamahan niya o yung mga pinoprotektahan niyang mga aktivista. So, hindi siya pabor na dagdagan ng budget kasi mas lalong naiipit yung kanyang mga katropa. So, ayaw niya na lalong humina yung pwersa ng kanyang mga katropa kasi nga, ano pa i-depend nila kung sakasakali, kumbaga, ano pa yung, saan nila pa ilalagay yung mga budget nila kung wala na yung kanyang mga katropa. Di ba? So, baka masilip na kung saan niya gagamitin yung kanyang budget. Kasi, tandaan ninyo, itong mga kongresistang Makabayan Black, hindi rin naman nila nire-reveal kung saan nila ginagamit yung kanilang mga budget. Di ba? Kasi, liquidation by ano lang sila by certification. Hindi nila kailangan magpakita ng resibo. Hindi nila kailangan i-itemize kung saan nila ginamit yung budget nila. So, kailangan lang nila, certification lang, at tapos na yung kanilang problema sa COA. Pero kung makabusisi sila sa confidential funds na ginagamit daw di umano sa pagmamatsyag, lalo na dito sa NTF-ELCAC, di ba? Kung makabusisi sila sa budget, talagang ultimong wala naman sa batas na kailangan mag-produce ng resibo para sa intelligence and confidential funds, parang nire-required nila. Pero sila, wala silang resibo. Diba? So, dito lang makikita nyo talagang noon pa man, panahon pa ni Pangulong Duterte, ayaw na nila yung NTF-ELCA kasi nga humihina yung puwersa ng mga katropang niya, mga terrorist ng NPA. Ba't man natin nasabi na katropa? Kasi pansin na pansin naman na parang pinagtatanggol nila. So, never nga nilang kinundem sa mga maling ginagawa nila tulad ng pagsusunog ng mga heavy equipment na ginagamit sa infrastructure, pag-recruit sa mga estudyante para gawing NPA, yung pang-aabuso nila sa mga kababuyan na ginagawa nilang NPA. So maraming violation na ginawa na never naman nilang kinundem. Hindi nga nila pinatotohanan. Sabi natin hindi man lang nila binigyan ng benefit of the doubt na totoo yung mga kinikwento nitong mga bumabalik ha. Itong mga nagbalik loob, sila mismo yung nagkikwento. Pero hindi nila pinaniniwalaan. Ito, nanggaling na mismo sa loob ng NPA, nagbalik loob lang at kinikwento na nila yung kanilang mga naging experience, pero hindi naniniwala itong mga to. Kahit nga pinangalanan na sila, kasama nga sila ron, lalo na si Raul Manuel, di ba? May isang balik loob na active na NPA fighter na kasabayan nga daw niya na si Raul Manuel nga daw yata yung nag-recruit sa kanya kung di ako nagkakamali. So kasabayan daw niya, itinatanggi na magkakilala sila. So hindi nila kumbaga, hindi nila kinukonfirm, hindi nila pinasisinungaling. So deadma sila doon sa allegation na 'yon. So ngayon, etong si Arlene Rosas kini-question yung paglaki ng budget ng NTF-ELCA kasi gagamitin uli yun para lalong pulbusin yung itong mga teroristang NPA. Pero ang tanong dyan, ito ngayon, ang pinakamalaking tanong dyan, kung itutuloy yung pagbibigay ng budget o baka i-dissolve na yung NTF-ELCA kasi malay natin, baka kasama yan sa usapan na pag nawala na si VP Sara sa administration, uunti-unti nang tanggalin yung NTF-ELCA kasi yun ang request. Siguro, hindi natin sigurado, pero baka ganun lang yung mangyari. Na ito, kaya huwag kayong magulat kung sakasakali na bigla mawala yung NTF-ELCA, malamang sa malamang, baka kasama to sa mga naging usapan para maging parte sila ng kanilang pagbanat sa mga Duterte, especially kay BP Sara. Siguro yun yung pinaka-main target nila, parang hinati. So, sa inyo si BP Sara, itong mga grupo naman na ito para kay Pangulong Duterte. So, ganun siguro yung nangyayari. So, tuloy natin.
programs na ito ng NTF-ELCAC. And we should abolish it and put the money doon sa mga pangangailangan natin ng essential services. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Yun lang po, Mr. Speaker, no? Siguro yun yung mga maliwanag dito sa ELCAC, no, na narrative na dapat hindi na natin dapat bigyan ng pondo ang mga katulad dito. Mr. Speaker, Madam Sponsor. So yun, sabi niya, hindi na raw kailangan bigyan daw ng LCAC, pondo ang no, LTF-ELCAC at kailangan nang i-abolish. So, nag-motion na siya. So, aantayin natin kung itong administrasyon na to ay pagbibigyan yung kanyang hiling. So, pag ito napagbigyan, alam na this. Na ito ay talagang, di ba nasabi nga VP Sara na nakikipagtulungan nga daw itong si Speaker Romualdez dito sa Makabayan Block at tinutulungan nga din daw nila yung NPA. So, pwedeng ito na yung sabihin natin kapag na-abolish yung NTF-ELCAC, eh malamang sa malamang, ito yung isa sa mga ni-request nila na mawala kasi nga, ito yung number 1 na lumalaban eh. Kasi hindi naman yung NTF-ELCAC mismo yung nakikipaglaban sa grounds. Siyempre, ano yun eh, kumbaga, trabaho yun ng pulis tsaka ng sundalo. Ang trabaho kasi ng NTF-ELCAC, labanan yung internal na paggalaw ng mga NPA tulad nito, ng mga aktivistan to. Ito hanggang ngayon, pinararatangan to ng NTF-ELCAC na sila ay mga miyembro ng NPA. Kahit i-deny nila yan, binanggit na rin naman ni Joe Masison eh. Si Joe Masison na mismo yung nag-red tag sa kanila na sila ay parte ng NPA. Kaya hindi na may tatanggi yun. So, kaya nila gustong i-abolish yan para makakilos sila ng maayos. Kasi nga hindi na sila makakilos, gawa nga ng bantay sarado sila eh. So alam nila tinitiktikan sila na anytime magkamali sila ng bitaw ng kanilang desisyon, eh pwede na silang mahubaran ng maskara. Tulad ni Franz Castro na guilty ng child abuse, eh ngayon tatakbong senador para magtago. Kung sakasakaling lumusot, at least maprotektahan siya ng Senado dahil ano niya yun, pribilehiyo niya bilang senador. Kung mananalo, magiging pribilehiyo niya yun para maprotektahan na hindi siya maipakulong. So, makikita nyo na rito na may mga plano na silang ginagawa para, alam niyo yun, matulungan yung kanilang mga katropa. So, yan ang aabangan natin kung ma-abolish ba yung NTF-ELCAC or babawasan ng pondo. So, nasa dalawa yung request niya. Pero, syempre, pinaka-target nila rito is through ma-abolish ng diretso yung NTF-ELCAC kaysa tanggalan ng budget. So, siyempre, pag na-abolish, wala ng budget. So, babalik uli yung pwersa na mga katropa niya. So, abangan natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.